738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, ay kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pagbibilad ng sakalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya.
Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Jel Miranda. At ako po naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang ganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatanggap ito ng humigit kumulang 15,000 repatriation assistance mula sa mga overseas Filipino workers sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Malaking bahagi ng mga kahilingang ito ay mula sa mga manggagawang nakapaloob sa kategoryang repatriation ready. Ibig sabihin ay kompleto na ang kanilang mga dokumento at hinihintay na lamang ang pag-aayos ng kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, prioridad ang mga kasong ito lalo na ang mga OFW na nasa alanganin o mahina ang kalagayan. Tiniyak naman ng DMW na patuloy nitong pinoproseso ang lahat ng kahilingan kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga embahada at pamahalaan ng host countries para maibigay ang nararapat na suporta at matiyak ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Tiniyak ng DMW ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga OFW at kanilang pamilya sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, nakatuon ang ahensya sa pagbibigay ng komprehensibong tulong kabilang ang on-site support, repatriation at reintegration sa ilalim ng whole of government approach. Pinabulaan na naman ng DMW ang ulat na may 40,000 OFWs na stranded dahil umano'y deployment ban. Nilinaw ng ahensya na walang ipinatutupad na ban sa kabila ng umiiral na alert levels mula sa Department of Foreign Affairs. Inatasan din ang mga recruitment agencies na bantayan ang kanilang deployed workers at tiyakin ang agarang tulong kung kinakailangan. Kasabay nito, ina-update ang Pre-Departure Orientation Seminar o P2 upang mas maihanda ang mga OFW sa mga panganib at kondisyon sa seguridad sa kanilang pupuntahang bansa. Mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng mga Pilipinong marino sa Persian Gulf sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Katuwang ang Migrant Workers Offices at mga embahada ng Pilipinas, binabantayan ang mga high-risk areas upang matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino crew. Kabilang sa mga tinututukan ang mahalagang maritime areas gaya ng Strait of Hormuz, Gulf of Oman at Red Sea. Pinagana rin ang electronic tracking system na nag-uutos sa mga lisensyadong manning agencies na magsumite ng araw-araw na ulat mula sa mga estratehikong lokasyon. Samantala, tiniyak ng mga ship owners at manning agencies na sapat ang supply ng pagkain at tubig sa mga barko na tatagal ng hanggang 45 araw at nakahanda silang magdagdag ng supply kung kinakailangan.
Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ang Creating Alternative Labor Market o CALM Interventions, isang estratehiya na naglalayong pabilisin ang muling pag-deploy ng mga repatriated overseas Filipino workers o OFWs na piniling magtrabaho muli sa ibang bansa at palakasin ang kanilang landas pabalik sa pandaigdigang merkado ng paggawa. Bahagi na mas malawak na reintegration program ng pamahalaan, tututok ang CALM Intervention sa mga sektor na may mataas na pangangailangan gaya ng manufacturing, hospitality, cleaning services at skilled trades sa mga pangunahing labor market sa Asia Pacific, Europe at North America. Binigyan din ng DMW na mahalaga ang mas matibay na ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor upang makamit ang worker-centered, episyente at may dignidad na redeployment outcomes. Samantala, 342 repatriated Filipinos mula Abu Dhabi ligtas na nakauwi sa ilalim ng Government Repatriation Program. Para sa buong detalye, may live report si Rave Domicilio. Si Jel Onin, dumating na nga sa Villamor Airbase ang ikawalong chartered flight mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sakay ng Terra Avia Flight, TVR 7737. Dulan ang 342 Pilipino na pauwi sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Sa kanilang pagdating, personal na sinulubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdap ang mga repatriated Filipinos kasama ang mga kawani ng Department of Migrant Workers o DMW, attached agency nitong Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga bumalik sa bansa ang 203 overseas Filipino workers o OFWs na may kasamang 84 dependents at 55 stranded Filipinos na karamihan ay mga kaanak ng OFWs at dating overseas workers. Isinagawa ang pagpapauwi sa pamamagitan DMW sa pakikipagtulungan ng Migrant Workers Office o MWO sa Abu Dhabi, OWA at Philippine Embassy. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang agarang proteksyon at tulong para sa mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Kakdap, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang mabilis at maayos na pagbibigay ng suporta sa mga OFW na naapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Del, Onin? Yes, Rave. Ano yung mga agarang tulong na ipinagkaloob dito sa mga umuwing OFW? Yes, Del. So, yung para sa mga repatriated Filipinos, agad na ipinagkaloob ng whole of government team ang tulong ng kinabibilangan ng pagkain at tulong na pagkain yan. Medical assistance, pansamantalang matutuluyan, pinansyal na ayuda at transportasyon pauwi sa kanilang probinsya. Del, Onin? Rave, may nakapanayam ka naman na OFW, di ba? Ano yung masasabi nila sa kanilang pag-uwi sa tulong ng DMW? Ibinahagi ng isa sa mga dumating na OFW ang kanyang naging karanasan. At laking pasasalamat po nila na sila pailitas na nakauwi sa bansa. Ayon nga po sa isa sa akin nakausap, excited. Excited po siya. Dahil muli makakasama niya po yung kanyang pamilya. Jel, Onin? Maraming salamat, Rave. Talagang excited ang ating mga kaubayan na umuwi dito sa ating bansa. Maraming salamat, Rave. Mula rito sa Villamor Airbase, ako si Rave Domicilio para sa DMW, ang tahanan ng OFW. At yan po ang mga balitang DMW. Dumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan. Ikwento Mo Kabayan. Sa pinakahuling ulat ng Department of Migrant Workers ngayong Marso ng kasalukuyang taon, marami sa mga repatriated OFWs mula sa Israel ang nagnanais at nagsimula ng lumipat sa Croatia sa ilalim ng government-to-government o G2G hiring program. At habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa Israel kung saan may 178 OFWs ang agad humiling ng repatriation noong Marso 2026, nagsisilbing alternatibong merkado ang Croatia at
at iba pang bansa sa Europa para sa mga nais ng mas ligtas na kapaligiran. At sa pagkakataong ito, kasama po natin ang dalawang Filipinong OFWs na repatriated mula Israel at matagumpay na muling madedeploy sa Croatia sa tulong nga po ng government-to-government intervention. So kasama natin Onin sa pagkakataong ito sina Mark Angelo Hinobe at si Samuel Forsario. Magandang araw sa inyo, kabayan. Ayan, meron ba silang mic? Ayan, ulitin natin. Magandang araw, kabayan. Magandang araw din po. Ayan, oo. Una sa lahat, Samuel at Mark, ano ang pinakamalaking hamon nyo na naranasan habang nagtatrabaho sa Israel bago itong repatriation? Yung sa amin po, nung panahon kasi namin, kami yung mga first batch po na nagkaroon ng gera dun eh. Yung, sa Israel yan? Sa Israel po. So, panibagong ka namin yun eh. Kumbaga, iba yung karanasan na makakaranas kami ng gera doon, na kami yung unang-unang natamaan ng mga OFW doon. So, hindi mo siya madali kasi hindi kami sanay na habang nagtatrabaho biglang may mga sumasabog sa paligid mo. Pero gaano ka nakatagal sa Israel? Almost 1 year lang po doon eh. So yung mga pagsabog, hindi ka pa sanay? Opo, hindi magsabog po. Hindi po meron kasi tayong mga kababayan doon na kapag ginausap mo sila, sabi nila, mas gusto nilang manatili sa bansang yun. Hindi, parang binabaliwala lang yung mga nagaganap na kaguluhan. Pero syempre, dahil bago pa lang. Bago pa lang at hindi natin maialis sa ating mga kababayan na matakot, di ba? At kailangang umuwi agad ng Pilipinas. At buti na lang itong si Mark, tama, ay napasama ka kagad sa mga repatriated OFWs. Ikaw naman, Samuel, ano yung experience mo? Si Mark. Mark, sorry. Ikaw Mark, si Samuel. Samuel, okay. Actually, nung unang pasok ng gera ng October 7, naka-assign po ako sa South Israel, North Israel, part of ng Galilee. So, yung first ward po ng Israel and Gaza po is hindi po totally ako affected. So, like 2 to 3 weeks, so sumali na ang Lebanon sa gera ng Israel. So, first time kong maranasan ang siren, and then may missile attack. While natutulog kami is may pagyanig sa tinutulugan naming flat, like condominium na offer ng kumpanya namin para sa accommodation. So parang di ka rin nakatulog, ganun yung sitwasyon. Hindi po talaga nakatulog. Matanong ko lang, saan bayan ka sa Israel? Galilee. Ako po sa Dead Sea. Dead Sea, alright. Paano naka-apekto sa inyong trabaho at pamumuhay yung tensyon dyan sa rehiyon? Actually, mahirap po talaga kasi first time kong mag-abroad and first time kong maka-experience na missile attack. And then, hindi kami makatulog, and then kinabukasan may trabaho pa. So, hindi po kami makapag-focus sa trabaho namin while iniisip namin ang kaligtasan namin. Which is may bunker naman sa hotel, pero hindi ganun katatag. Katatag ang loob namin para sa kung anong mangyayari sa mga susunod. So, nung nangyari yung ganun mga pagsabog, talagang in mind, naisip nyo na uuwi na ako. Hindi ko natapat makaya pang tagalan itong sitwasyon na to. Yung sa akin po kasi, yung time na po na yun is, hindi ko pa masyadong naisip po yun na umuwi. Kasi para bang, iniisip ko hindi naman tatagal po yung gera, para bang ilang araw lang. Pero nung napansin namin, kasi pinauwi na yung mga ibang kasama naman na ibang lahi din po sa kanilang mga bansa. At natira na lang kami mga Pilipino. So, para bang nadoble yung trabaho namin doon. Kasi na pinauwi sa ibang bansa po, ay sa kanilang lugar. So, kami yung inaasahan nung company namin na gagawa sumalo po. nung kanilang naiwan trabaho. So, mas mabigat, di ba? Di ba? Andun na yung takot, pero nadoble pa yung trabaho dahil naiwan ng mga kasamahan. Tapos bumaba po yung palitan ng shekels. Ay, ganun. Mas po. bumaba. Pero ikaw, anong trabaho mo sa Israel? Room attendant at ikaw pareho sila. Pareho lang kayo. May ilang nagdesisyong manatili sa bansang Israel at pero kayo kamakailan lang or itong mga nakarang linggo ay nagpasya ng umuwi ng bansa at talagang matindi talaga ang tensyon na inaabot nyo roon. Pero umuwi po kami is 2023. First war po na
2023, Okay. hindi sila yung dito sa recent. Akala ko kasama kayo sa Oo, itong pinakahuling iba pa yun. digmaan. Pero sa bagay, kahit Parang anong... ganun din ang impact Ganun mo, din. diba? Kahit anong panahon ka nandyan, basta't may gera, di ba? Gera pa rin. Oo. Pero ano yung talaga nagtulak sa inyong dalawa na naisipan ninyo na bumalik na dito sa atin? First po, syempre mas mahal natin ang bansang Pilipinas. And then, pag-uwi po namin dito is may libreng si Pangulong Bongbong Marcos Yes. na repatriate, voluntary, and then grab na po na namin yung opportunity na, yun, na makauwi. And then, not expected po, pag-uwi po namin dito, sinalubong po kami ng DMW, OWA, and mga ibang agency po na nagbigay ng tulong pinansyal para makapagsimula ulit dito sa Pilipinas po. Sam. So, ganun din po sa akin. So, yung kinausap ko muna yung pamilya ko po na kung ano ba yung mas the best na desisyon. So, hindi muna yung sa akin kung ano yung kalooban din ng pamilya ko. So, nag-decide kami, buong family, na sige, bumuwi na lang muna ng Pilipinas. Kasi parang meron din po kasi doon nung time na yon is ang DMW po is tumulong sa amin na wag mawawala ng pag-asa kasi pwede rin namang tulungan kami para makapag-ibang bansa ulit po. Tama. Pero yung repatriation program, I'm sure, alam nyo naman yan, lalo na din sa inyong mga kapwa OFW, lalo na sa sitwasyon din ngayon, para naulit na naman yung mga ganyang gera noong na-experience ninyo 2023. Paano nyo nalaman na meron pala talagang repatriation program para sa inyo? Sige. Sorry, first, nag-message sa amin ang Philippine Embassy through WhatsApp po na may inaalok po silang voluntary repatriation na katawang po si President Bongbong Marcos. So, pero madali ba yung naging process ninyo? Mabilis naman po. Naging madali pong pag-repatriate namin, tulong po ng Philippine Embassy, and then hindi nila po kami pinabayaan hanggang makalis po kami ng bansa ng Israel. And then may libre din po kami accommodation, foods, something like that. Oo, mula doon sa bansa di ba? May hotel and everything. So wala kayong ginastos, lahat-lahat. Wala. Sa iyo, Pag-uwi nyo Samuel. na sa Pilipinas. Oo. Yes. Yun nga po, yung madali lang po kasi na nakipag-usap kagad po yung Philippine Embassy sa amin. So, kailangan lang namin mag-resign dun sa company. At yun naman, inalok din naman, tumulong din naman yung hotel namin. Mapadali yung proseso po. So, kasi yung time na po yun, urada, may ticket na din kami kagad po. So, ganun kabilis. Opo, mabilis po nun. So, tapos may accommodation kagad kami sa Philippine Embassy din po na binigay silang accommodation dun sa mismong tabi ng Philippine Embassy. So provided po lahat. Kawawa yung pinagtatrabahuan nyo. Kaya Inuwanan ninyo. Diba? Ano ng balita dun sa dati yung pinagtatrabahuhan? Buti pumayag talaga. Opo, pumayag naman po sila. Naintindihan naman po kasi nila. Sa hotel ko pa naman po is like 40 Filipino workers po kami sa isang hotel po. 40? So, yes po. Ganun karami din. Yes. So, gano'ng karami mula sa 40 yung ang umuwi? nagpasyang umuwi sa Pilipinas? Sa hotel po namin is 3 lang po. 3 lang? Yes po. Kayong 2 plus yung isa? Iba pong hotel. Hindi, sa iba pa siya. Oo. Ibig sabihin, 3 lang kayo ang nagpasyang umuwi ng Pilipinas. Ayun, yung iba siguro kaya na nila yung mga sitwasyon. Anyway, so meron tayong programa sa DMW na government to government hiring program. So alam nyo ba ito nung umuwi kayo? Ang Israel po namin is government to government. Yun din yung process Yan, ninyo. government to government din. And then, so yung now, pagkakaroon ng trabaho sa Croatia, government to government, alam niyo na rin yun. Yes. Propose po si DMW about sa hiring po ng Croatia. So ngayon, ready na kayo for Croatia? Yes po. Meron kasing 4 na kababayan natin na kasama nila na ma-deploy sa Croatia sa tulong nga itong G2G. So ready na kayo for Croatia? Yeah. Paano naman yung naging process nyo rito? Madali lang naman po. Like, mag-aantay lang po ng post ng DMW update, and then experience, and then yung mga kailangan pa lang mga TESDA and C2 like housekeeping relevant po sa
So pareho kayo. Yes. Ano yung magiging trabaho nyo doon? Room attendant pa rin. Room attendant. Room attendant. Alright. So, alam nyo na magiging sweldo nyo roon. Opo. Pero syempre, di ba, from Israel to Croatia, kumbaga May ibang kaibahan ano yan sa kultura, tradisyon. Oo. So ready na ba kayo? Handa na ba kayong tanggapin kung anumang klase ng kultura meron sa Croatia? Opo. Wow. Kasi wait lang, 2023 nung bumalik kayo, di ba? So 2026, after 3 years, doon lang kayo ulit mangingibang bansa. Tama ba? So ano yung naging buhay nyo dito sa Philippines? Habang naghihintay? Ako po, naging business owner po ako ng sari-sari store. Ginamit ko po yung financial assistant ng mga agencies po, and then until now po is operated pa rin po ang business ko, and then awa po ng Diyos is medyo lumalago na rin naman po siya. Magba-branch out ka na. Diba? Galing, oh. Yan ay isa mamagitan ng tulong ng DMW at ng OWA at ng iba pang mga ahensya na tumulong sa mga repatriated OFWs. At yan yung mga binabanggit sa atin ni Mark and Samuel. Pero ikaw, Samuel, ano yung naging pinagkaabalahan mo? Yun din po, nagkaroon po ako ng maliit na business din po ng time na yun. Lumalago na rin ba? Yun po, tinigil ko po ngayon dahil mas tinuon ko po magtrabaho ulit ng iba po. Nag-TNVS din po kasi ako. Alright. Pero siyempre, mas maganda pa rin yung ipinagpapatuloy mo ano man yung mga negosyong nasimulan para if in case nasa abroad ka, meron ka pa rin kinikita rito sa Pilipinas. Tama. Pero, sige, ikaw. Ikaw muna. Hindi, iniisip ko lang kasi dahil parang 3 years, di ba, namuhay na kayo dito, may negosyo na kayo, and then naisipan nyo na naman maging OFW. Bakit? Kasi po, para sa akin po is, yung namimiss mo rin, yung ibang bansa, kapag naumpisahan mo na parang mamimiss mo rin po eh. So, sa akin din po is another experience ulit. Opportunity. So, ginarab ko na po yung opportunity na yun. Hindi ikaw, Mark. First po kasi pangarap ko talaga makapunta ng Europe, and then parang nagtutur ka na, and then nagpo-work ka pa. Tama, no? Yes po. And then second reason ko po is para makapag-ipon pa ng magkaroon ng sariling bahay, may own. Kasi lahat puro bigay lang ng parents. Kaanak. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Wow. Pero may mga pamilya na ba kayong dalawa? May anak na po ako. May pamilya na. Ikaw, Mark? Ako po, mayroon na po akong 2 anak. Okay. Lalaki po. So, mga bata pa? Yes po, first. Akala ko kasi kasama ng pangarap ni Mark ang makapag-asawa ng European din, di ba? Kaya ako tinanong. Baka European yung pangarap nila. Bukod dun sa bansang Europe, di ba? Pero anyway, sa inyong palagay, gano'ng kahalaga ang government intervention para sa mga OFW sa tulad ninyo? First po is wala po siyang placement fee na babayaran. Di katulad ng ibang agency, merong ilalabas na pera. And then si Croatian government po is napakagaling kasi sinolder niya po yung ticket namin Papunta po. And then kahit pauwi po, sa kontrata po namin na sila mag-shoulder, and kahit yung mga medical namin, visa expenses namin, and then mga travel insurance, i-reimburse po sa amin. Yun ang maganda, di ba? Actually, itong programa ng DMW na G2G ay para talaga sa mga OFWs natin na maging tama yung kanilang tatahakin. Minsan kasi may mga na-scam, di ba? So with our program na G2G, talagang sigurado yung trabaho na mapupuntahan ninyo. And pagdating nyo ng Croatia, meron na ba kayong mga inaasahan while working doon sa bansa na yon? Ano pa yung mga plano ninyo ba? Siyempre po, tumagal doon. No? Tumagal doon. Pero yung contract ninyo, gaano katagal? Ngayon po is nasa 6 to 7 months po. Depende po sa employer mo eh. Employer so pwede, po. ano ba yun? Halimbawa, 6 to 7. On the 6th month, pwede na kayo mag-renew habang nandun? Pwede. Sa kontrata po kasi nakausap po namin kasi yung during interview sa HR po namin is 6 to 7 months ang provision. Seasonal workers namin. Yes. And then pagdating po ng December, papauwiin din po kami, and sagot din po ni Croatia. And then pag nagustuhan ni employer yung performance niyo po is papabalikin po agad-agad. Okay, by April. At least, di ba? Kahit na paano matagal-tagal din yung kanilang ilalagi doon, may panahon pa para makapag-ipon ng pera. At in the meantime, dito sila sa ating bansa, pwede ipagpatuloy pa. Like for example, si
Mark, pwede pagpatuloy yung kanyang negosyo rito, and I'm sure ganyan din ang gagawin ng Samuel. Yes. So anong message ninyo para sa ating pamahalaan at sa kapwa OFWs nyo rin na merong ganitong programa ang ating gobyerno? Yun, unang-una po, maraming pong salamat sa ating pamahalaan at sa DMW na patuloy po na tumutulong sa mga kapwa naming OFW para lalo na sa aming mga ripat na makabalik muli sa ibang bansa na makapagtrabaho, kasi yun ang malaking bagay po sa amin no, na nagbibigay kabuhayan sa amin bilang mga OFW po. So yun, salamat po sa DMW, sa pamahalaan po natin na patuloy pong nandyan para tulungan kami na makabalik ulit sa ibang bansa po. Mark? Yes, sa mga kapwa po nating OFW, wag po tayo mawala ng pag-asa at tatagan natin ang loob. Kung hindi nyo na feel na safe kayo sa kinaroroonan nyo ngayon, pwede naman po tayo umuwi, and then marami naman pong opportunity si DMW para sa mga tulad natin na repatriate. Yes. Baka may mensahe kayo sa inyong mga family na nanonood ngayon. Sige. Ikaw. Sige na, ikaw na, Mark. Hello sa mga Hinobe family. I love you, and Sino yung I-love you mo? Asawa mo? buong family ko. Okay. Buong family. Sige. And ikaw, Samuel? Ayun, hello sa Farsario family and sa dalawa kong chikiting no, na nandyan. Ayun, ingat kayo lagi and mahal ko kayo. Yun, importante yung pagmamahal sa pamilya talaga, di ba? Pero yung plano ninyong pangingibang bansa, long term, short term, ano bang plano ninyo? Gaano kayo katagal na magiging OFW? Ako po, as long makakaipon and then po ng pangarap kong businesses, mag-i-stay na po talaga. Correct. Ganon din sa'yo, Samuel. Ganon din po. So, yun po. Kasi mas iba po yung opportunity pag Europe na eh. So, marami pang darating na opportunity kapag nandun na mismo. So, yun. Igagrab ko lang po yung opportunity na. Oo, habang bata pa kayo, habang bata pa tayo. Doon sumali. Bakit? Bata pa kami ni Onin. Okay, good luck. So, waiting pa kayo, no, sa inyong visa. Tama ba? Pabalik na po. Kailan ang balik nyo ulit? Bali, mga November 15 po. November 15. This year. Yes. Alright. Alright. Thank you so much. Maraming and salamat, good luck. Mark Angelo Hinobe at Samuel Farsario. Ang ating mga repatriated OFWs na nabigyan ulit ng pagkakataon para naman makapagtrabaho sa Croatia. Good luck sa inyong dalawa. Thank you so much. Mga kabayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang tahanan ng OFW. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit nilang mga negosyo. Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na di tumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan. Agarang, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nabigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin. Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka. Lahat ng kailangan namin nandito na. We don't have to go to other places. Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila. May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Bagong Bayani ng Bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Nagbabalik tayo sa ating programang Tahanan ng OFW. Sa ating Wanna Know, alam nyo ba na isinusulong ng Department of Migrant Workers ang Government-to-Government o G2G hiring program, isang direktang recruitment system sa pakikipagtulungan ng Pilipinas at mga bansang tumatanggap ng manggagawa. Layunin ng programang ito na matiyak ang ligtas, maayos at walang placement fee na oportunidad para sa mga OFW. Sa ilalim ng programa, garantisado ang walang placement fee, siguradong trabaho at malinaw na proseso, kabilang din ang competitive na sahod, sapat na benepisyo at proteksyon laban sa illegal recruitment at ang tuloy-tuloy na suporta mula sa DMW. Dumako tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW. Ang sakripisyo, pag-asa at pagbabago ang hatid ni Teacher Rogelio Aguilar, isang guro at ama na nagsumikap makabalik sa Pilipinas upang maipagpatuloy ang pangarap niyang makapaglingkod sa kanyang bayan. Sa kabila po ng mahigit 7 na taong pamamalagi sa Saudi Arabia, pinili niya bumalik at magsimula muli sa tulong ng programang hatid ng gobyerno na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir o SPIMS. Tunghayan natin ang kanyang kwento sa report ni DMW correspondent Via Remigio. Paano na nga ba yung mga teacher pagbalik sa Pilipinas? Teacher sila. Teacher pa rin kaya sila pagbalik sa Pilipinas? Guro at ama, ito ang mga mahalagang gampanin sa buhay ni Teacher Rogelio Aguilar, 55 taong gulang. Sa mahigit 9 na taong pamamalagi sa bansang Saudi Arabia, nagdesisyon siya na bumalik sa bansa upang ipagpatuloy ang pangarap ng buhay para sa kanyang mga anak. Bago ang taong 2022, nakabalik ng bansa si Teacher Rogelio. Bagamat may pangamba, minabuti pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay dito sa Pilipinas. We went back ng 2022. Umalis kami, nag-exit kami ng Saudi Arabia May 31. So June 1 ng 2022, nandito kami sa Philippines. So tungtuwa ako kasi may assignment kagad ako pagbalik. Kasi bala ko, magtitinda na lang ako ng kamatis at ng sibuyas sa palengke. Sa tulong ng kanyang asawa, nakilala niya ang programa na hatid ng pamahalaan na
na sa Pinas ikaw ang Mama at Sir o SPIMS. Sa tulong ng programang ito, muling nagbukas ang pinto at nabigyan siya ng panibagong simula. Sa wife ko, siya nagpakilala sa akin sa SPIMS. So nalaman ko yan, kilala ko ang SPIMS, nag-try ako, nag-start na ako noon ng mga applications ko online. Tapos, through online also, nalaman ko yung mga assignments ko. Hindi pa ako nakakaalis ng Saudi. Alam ko na kung saan ako i-assign. Nagulat ako na siguro a month before ng pag-alis ko, may place of assignment na ako eh. Laking pasasalamat ni Teacher Rogelio dahil sa kabila ng mga sakripisyo at hirap na kanyang dinanas sa ibang bansa, may ganitong programa na naghihintay para sa mga kagaya niyang guro na nais bumalik ng Pilipinas at dito may pagpatuloy ang kanyang hangarin na pagyabungin ang pagiging guro. Sino bang dahilan? Ba't ako nasa public school ulit? SPIMS din naman eh. Tinanggap ko yung SPIMS program, habang buhay ko rin naman na yayakapin yung programa. Yung mga teachers na nakakausap ko, sinasabi ko sa kanila ano yung program ng DMW, ano itong SPIMS. Malapit ko na nga makabisado eh, yung proseso. Sa kasalukuyan, matagumpay na nagtuturo si Teacher Rogelio sa San Francisco High School sa Quezon City. Sa kanyang dedikasyon at pagsusumikap, hindi lamang ang kinabukasan ng kanyang pamilya ang kanyang hinuhubog, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang mga mag-aaral na itinuturing niyang parang sariling mga anak. Oo, may maliit ang salary pero happy ka. Kasi kapwa mo yung ipiniprepare mo yung future. Kalahi mo, di ba? Sino ba magmamahal sa Pilipino kundi Pilipino? How I wish na yung mga teachers, kung may teachers na makakapanood nito na nasa abroad, makakapanood, makakarinig, may pag-asa na ikaw sir, ikaw ma'am sa Pilipinas, sir ka pa rin at si ma'am ka pa rin. Kung kayo ay babalik na, makipag-ugnayan kayo sa DMW. Sa lahat naman ng bansa meron eh, na basta't meron mga embassy, may DMW. Sana marami pa ang maka-experience ng maging bahagi ng SPIMS program. Salamat po DMW, salamat po SPIMS. Salamat po in all your works and your effort po para sa mga teacher na nasa abroad. Sa mahabang panahon na kanyang pamamalagi sa ibang bansa, hindi nawalan ng pag-asa si Teacher Rogelio na balang araw ay makakabalik siyang muli sa Pilipinas at makakapagbahagi ng karunungan sa mga kabataang Pilipino. Mula sa pag-alis ng bansa hanggang sa makabalik, si Teacher Rogelio ay isang buhay na patunay na patuloy na nakaagapay ang ating pamahalaan sa mga kagaya niyang OFW na isa ring guro. Ako si Via Remigio para sa DMW, ang tahanan ng OFW. Maraming salamat, Via Remigio. Actually, itong SPIMS program naman natin para sa ating mga teacher, di ba? Kamakailan itong, kailan nga ba yung programa natin sa Quezon City? Nung Lunes lang Monday, yun. Okay, Oo. hindi ko na alam yung Nung araw. Lunes ay ginanap yun sa MICE, Yes, yun sa sa MICE. Quezon City Hall. Oo. Ang MICE, ang ibig sabihin ay... Nalimutan ko ng ibig sabihin ng MICE. Basta may meeting yun. Okay. Siguro, dahil ngayong araw na ito, Onin, marami talagang scheduled na repatriation. Diba? Mula pa kanina umaga, nandyan na yung ating mga kasama sa Strategic Communication Service, of course, kasama yung ating mga DMW senior officials para salubungin yung ating mga kababayan na biktima nga ng kaguluhan dyan sa Middle East. Marami pa rin tayong mga kababayan na pinipiling bumalik dito sa ating bansa. And na-mention ko nga yung nakaraang programa natin na nung Monday na balikbayan, ano ito, yung para sa mga balikbayang manggagawa. Napakaganda ng pagkakataon na yun dahil talagang ang focus ay mabigyan ng agaran tulong din o suporta yung mga napauwing kababayan natin. At karagdagan dyan, mga kaibigan, meron pang 116 na Pilipino ang uuwi mula po Qatar. At makatakdang dumating po yan, mamayang gabi, alas 10, mamayang gabi, sakay po ng Qatar Airways. At ayon po kay Qatar Labor Attaché Edward Ferrer, patuloy po ang pagsumikap ng pamahalaan para matiyak ang ayos, organisado at ligtas na pagbalik ng mga Pilipino mula po sa gitnang silangan, partikular na sa bahagi po ng Qatar. At
sabi po ng Labat Eduardo Ferrer, sa ilalim po ng pre-departure briefing ang mga uuwi para ihanda sila sa kanilang pagbabalik sa magitan po ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa proseso ng pag-uwi, mga kinakailangang dokumento at mga serbisyo na naghihintay sa kanila dito po sa Pilipinas. Nakatanggap din po sila o makakatanggap din ng tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers. Alam mo, nakakabilib talaga dahil ang hirap ng ganitong sitwasyon, di ba? Pero ginagawa ng paraan ng pamahalaan para matugunan yung ating pangangailangan ng ating mga kababayan. And of course, kanina na-mention natin, Oni, na napakarami ng activities natin for today dahil tuloy-tuloy yung pagsalubong na ginagawa ng ating ating pamahalaan. Of course, hindi lang DMW yung kasama natin dyan na sumasalubong, iba't ibang ahensya pa ng gobyerno ang katuwang natin para talaga salubungin, mainit na salubungin yung ating mga kababayan. Different numbers tuloy-tuloy since actually to Monday, Yes, Tuesday, tuloy-tuloy yan. At sa holiday kabuuan, Monday, halos diba? mga kaibigan, 15,000 na ang natutulungan po ng ating pamahalaan, partikular po ng Department of Migrant Workers na makabalik dito sa Pilipinas. At sa kanilang pagbabalik, mga kaibigan, ay wala pong halong problema na iniuugnay dyan sa mga OFW sila. Maliban doon sa ilan na parang mabatikos pa sa ating gobyerno na kung hindi raw ba sabihin, wala bang pagkakataon na makauwi yung ating mga kaubayan. Pero ito na nga, binibigyan po sila ng pagkakataon makauwi. Yes. At lahat po yung ginagawa ng paraan ng gobyerno para po payapa sila makabalik sa ating bansa. Tama. Samantala, tumanggap muna tayo ng ulat. 134 na OFWs mula Kuwait, ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Para sa detalye, may report si DMW correspondent Brilliant May Jacinto. Brilliant? Yes, Jel. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 134 overseas Filipino worker mula sa Kuwait matapos dumating ngayong hapon, April 10, 2026, sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Sakay ng Gulf Air Flight GF-154 at sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Worker Welfare Administration or OWA sa pangunguna ni na Undersecretary General Tirasol at Administrator Patricia Ibon Kaunan. At agad silang nabigyan ng tulong pinansyal, pansamantalang matutuluyan at agarang serbisyo medikal kung kinakailangan. Nakaantabay rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang suportahan ang kanilang reintegration kabilang ang TESDA para sa pagsansanay, DTI para sa mga programang pangkabuhayan at DSWD para sa psychosocial counseling at karagdagang tulong pinansyal. Katuwang ang National Reintegration Network na isa katuparan ng kanilang pag-uwi sa tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait, Migrant Workers Office or MWO at OWA na nag-asikaso at sumagot sa kanilang mga tickets. Bago ang kanilang pag-alis, tumanggap din sila na ang OFW ng hygiene kit, pagkain at tulong pinansyal bilang paunang suporta. Angel? Oo. Brilliant. Siyempre, I'm sure meron ka mga na-interview o nakakwentuhan dyan ng mga kababayan natin. Ano yung talagang nasasabi nila dito sa ginagawa nating mga pagsalubong sa kanilang pag-uwi? Yes, Jel. Nasaksihan ko po sa talagang super overwhelmed at ang saya ng bawat OFW. So far talaga, ha? Opo, tapos bakas talaga sa kanilang mga mukha ang tuwa at ang saya dahil makakapiling na nila ang kanilang pamilya. At ikaw, syempre, alam mo si Brilliant kasi, isa yun talaga sa natin nadi-deploy dito sa mga salubong. Natutulog ka pa ba, Brilliant? Yes naman po. Yes naman po, natutulog para naman sa ating bayan. Correct. Bilang lingkod bayan para sa OFW. Wala naman po tayong problema kahit pagod. Nawawala talaga yung pagod natin kapag kakaharap natin yung mga OFW na tuwang-tuwa. Talagang napapawi yung pagod natin bilang isang lingkod bayan. Pero ano pa yung mga kwento na nakuha mo? Particularly dito sa Kuwait na sinalubong ninyo kanina? Yes, Jel. Based po sa aming na-encounter kanina, isa po siya. Siya po si Ma'am Marilyn. Galing din po siya sa bansang Kuwait. Na-interview ko po siya kanina. Tinatanong ko po siya kung bakit siya naparipat. Ang sinabi niya po talaga is napakalapit lang ng bahay
niya sa US Embassy, which is yun ang dahilan kaya siya gustong umuwi ng Pilipinas. At talagang naririnig niya daw yung putukan at pati yung pag-intercept ng mga bomba, talagang narinig nila kaya siya nagdesisyon na magparipat at lumapit sa OWAT, sa AWO natin sa Kuwait. At laking tuwa niya na ngayon ay nandito na siya sa Pilipinas. Talagang hindi mo talaga maano yung kanyang itsura. Sobrang saya-saya niya talaga na ngayon ay nakauwi. May halong emosyon dahil sa tulong ng ating ahensya, sa gobyerno, sa DMW. At ngayon, nandito na siya ngayon sa Pilipinas. At ramdam namin yung saya sa'yo, Brilliant. Actually, talagang Siyempre, di ba, iba yung pag-welcome natin sa kanila. Totoo naman yun. Kasi, totoo lang, di ba? Ikaw mismo brilliant sa... Ikaw mismo brilliant sa pagsalubong mo lang sa ating mga kababayan. Parang, di ba? Para mo silang kamag-anak lahat. Yes. Dahil sa saya na nararamdaman mo sa puso mo. Yes po, bilang isang former OFW naman po, talagang mararamdaman ko yung talagang, ang saya nila, yung mga feelings nila nang uwi na sila ng Pilipinas. Kasi yung mga kapiling na nila, yung pamilya nila, anak nila. Walang katumbas na saya yung gano'n. Correct. Alright, maraming salamat, Brilliant. Gusto mo na mag-extra? Okay, Ma'am Jem, maraming salamat din po mula sa DMW po. Ako si Brilliant Jacinto from DMW, ang tahanan ng OFW po. Maraming salamat, Brilliant May Jacinto. Actually kasi si Brilliant, sabi nga niya former Dating OFW. Ito po ang aming correspondent at talagang masigasig sa pagsalubong sa ating Napakasipag mga talaga, kababayan. di ba? Kita mo naman. Actually tayo sumalubong tayo no nakaraang Sabado. At sarap po talaga sa pakiramdam na nakikita nating nakauwi ng payapa yung ating mga kababayan. Alright. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento, iba pang serbisyo, maaari nyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong mga nakasama, Onin Miranda. At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.